Live mula sa GMA Network Center. 20 taonang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malungkot ang bagong taon para sa isang pamilya matapos mamatay sa sagasa ng taxi ang isang bata sa Caloocan. Kritikal naman ang lagay ng pisa ng biktima na pumailalim din sa sasakyan. Ang nahulikam na disgrasya sa pagtutok ni Darlene Kai. Masayang naglalaro ang dalawang bata sa kanto ng Dahlia at Catlea sa Barangay 187, Tala, North Caloocan pasado 3:00 ng hapon kahapon. Ang magpinsan ay edad 5 at 6 na taong gulang. Maya-maya, dumating ang isang taksing pumormang liliko sa Dahlia Street. Makikita sa kuha ng CCTV na pinaalis niya ang mga bata kaya tumuturo siya mula sa loob ng taxi. Agad dumating ang isang batang babae para sabihan ng dalawang batang umalis dahil may sasakyan. Pero hindi pa nakaalis ang mga bata, nagdire-diretso ang taxi sa pagliko. Sa pool ang mga bata at parehong pumailalim sa gulong ng taxi. Huminto ang driver pero hindi niya agad naiatras ang taxi. Doon na nagdatingan ang ilang residente. Sabi ko sa kanya, Kako Brad, lumabas ka, iatras mo ang taxi mo kasi ang dalawang bata andyan na sa ilalim. Nakita niya na, pag atras, yung isang bata na naabot yung paa, yun ang nakalabas kasi matras na gumapang. Pero yung isa, puruan, nangitim na. Nakagapang palayo ang 6 na taong gulang na si JC. Mas matindi ang tama ng pinsan niyang si Ismael, 5 taong gulang. Dali-dali siyang binuhat ng kanyang ina at dinala sa ospital. Pero agad din siyang binawian ng buhay. Nahanap niya yung papa niya. Nung dumating ako. Papa, sabi niya. Sabi ko, anak, magpunta na si papa. Mga ilang salita lang siya sa akin. Tapos sabi niya, madilim daw yung paningin niya, wala raw siyang makita sa akin. Sabi ko na kasi nabundol kaya ay ko pahinga ka lang. Labis ang paghihinagpis ng mga magulang ni Ismael na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Ang saya-saya pa raw ng kanilang anak isang araw pagkatapos ng Pasko dahil bumili siya ng mga bagong laruan. Wait na lang ako. Marambing na ba tayo, Isma? Nakakis mo si mama. Ikikita ko na anak ko, yakapin pa ako niyan. Mamalengke kami, siya lagi yung kasama. Siya lagi. Basta yung pangayong katabi namin lagi siya tutulog, yung sa bunso namin isang taon Kasi gusto niya lagi kami tabi. Kaya para masakit sa amin wala kasi. Sanay raw kasi silang naglalaro sa labas si Ismael kapag hapon. Nasa bahay daw sila noon at nagre-repair ng washing machine na pinagkukunan nila ng kabuhayan. Agad din daw nilang nakaharap ang taxi driver. Sabi niya, hindi niya nakakita Sabi ko, binaba mo para nasure mo kung may bata pa ba din sa babantehan mo. Nakaligtas man, malubhang nasugatan ng pinsan ni Ismael na si JC. Nabalian siya ng buto at nagtamo ng maraming galos. Ngayon, nasa ospital pa rin siya at hindi pa makabangon. Naawa po, syempre. Masakit din po sa bilang ina na gano'n nangyari sa anak ko. Na nasagasalo ng gano'n-gano'n lang. Agad namang dinala sa traffic sector ng North Caloocan ng driver na kinilalang si Christopher Chacho. Pero pinauwi rin siya dahil hindi pa siya sinasampahan ng kaso ng mga pamilya ng dalawang bata. Actually, ang investigator natin, i-prepare lahat ng documents for filing of appropriate charges against the suspect. But nag-insist yung family na mag-desistance. No? Kaya walang choice ang investigator natin kung hindi i-release yung suspect. Kinakailangan talaga kagad kasi ng family yung immediate assistance. Kaya siguro nag-decide sila na may pag-areglo. Pag hindi nila hinarap yung problema nila, tutuloy po namin yung kaso sa kanila. Sinubukan ng GMA Integrated News na tawagan ng taxi driver pero hindi siya makontak. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Sinampulan ng mga otoridad ang isang manikin para makita ang epekto ng mga paputok sa kamay. Panuorin yan sa pagtutok ni John Consulta.
Gamit ang isang manikin at iligal na paputok, gumawa ng simulation ng PNP PRO4A 4 na araw bago magbagong taon. Unang isinalang ang paputok na King Kong na mas malaki lang ng konti sa 5-star. Maya-maya lang, nang mawala ng usok at aming lapitan ang manikin. Kung makikita nyo, yung isang daliri niya is nawasak and yung pangatlo, although nakakabit pa lamang, pero kung iisipin natin, ito ay isang plastic. So ang mangyayari nito, yung kamay natin is laman lang yan. Pwedeng yung damage nito is aabot hanggang dito sa 5 daliri niya, mauubos. Sunod ay sinalang ang paputok na kabase na inilagay sa kanang kamay. Hindi na to. At any moment, pwede na itong pumutok. At ginagawa to ng PNP PRO4A para mapakita sa ating mga kababayan kung gaano kadelikado yung kapagamit ng mga paputok. Ayun mga kapuso, naku, napakalakas. Lahat ng 5 daliri niya is may sugat o kaya pumutok. Hard plastic, ito kung makikita nyo, ang tigas nitong plastic na ito. Ang tigas, hindi halos mabali, no? Pero dahil dun sa paputok na yon is pumutok yung plastic at binutas na nga niya. Paano pa kaya sa kamay ng isang tao? Kung totoong kamay ng tao ito, sigurado hindi lang daliri yung putol, kundi baka pati yung kamay niya mapuputol, yung mukha niya maapektuhan. Mahigit 200,000 piraso na ng iligal na paputok ang nakumpiska ng Calabarzon Police sa kanilang kampanya kontra iligal na paputok. Pero pinapaiting pa nila ang kampanya kontra boga matapos makapagtala ng ilang bata sa Cavite at Batangas ang nadisgrasya dahil sa boga. So meron na tayong insidente, no? Yung pagkadisgrasya ng boga, no? Yung isa diyan is pumutok yung improvised na boga na yon sa kanyang mukha at muntik nang mabulag itong biktima na ito. Instead na happy ang New Year natin, is baka sa ospital tayo mag-New Year, no? Bantayan yung mga anak natin at pigilin kung meron man tayong kapitbahay o kaya yung mga kaibigan, kasambahay na nagpapaputok dito sa tinatawag na boga at saka yung mga illegal na firecrackers. Ipagpaalam kagad natin sa ating kapulisan para itong mga kapulisan natin ay gagawa ng kaukulang aksyon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Dumarami ang dumarayo pa sa Bocaue, Bulacan para mamili ng mga paputok at pailaw. Pero ingat sa mahabang biyahe, pauwi para hindi yan magliyab nang wala sa oras. Kung paano? Alamin natin sa pagtutok ni June Veneracion, live mula sa Bocaue, Bulacan. June. Emil, hindi tulad ng mga nakarang araw ay wala ng patid yung pagdating ng mga namimili ng paputok at pailaw dito sa Bocaue, Bulacan. 24 oras ang bukas sa mga tindahan dito para yung mga nais makaiwas sa matinding traffic ay magkakaroon pa rin ng pagkakataon na bumili kahit alanganing oras na. Masiglang benta ang sumalubong ngayong araw sa mga nagtitinda ng paputok at pailaw sa Bocaue, Bulacan, ang fireworks capital ng bansa. Pero dahil ibinaba ang presyo ng paninda para makasabay sa mas murang bentahan ng mga smuggled na paputok, apektado raw ang kita. Yung kita ngayon, sir, bali hindi ganong kalakihan. Kasi hindi naman kasi mataas yung aming presyo. Pero okay lang, sir, kasi maraming bumibili rito sa amin. At least hindi, sir, malulugi kami kahit kokonti yung kita. Ang kagandahan daw ngayon ay mataas ang demand at kulang ang supply. Kaya mas mataas na ang presyo ng Quitties, Judas Belt at Lucis kumpara noong Nobyembre. Kaya mas konti ang nabili ni Allen sa budget na 50,000 pesos na para sa double celebration tuwing January 1. Birthday kasi ng misis ko, kaya sineselebrate ko yung talagang putukan. Dumayo pa mula Nueva Ecija si Ninfa para bumili ng paputok sa halagang 40,000 pesos na kanyang ibebenta sa lugar nila. Konti lang po ikita, basta ma-dispose lang kaagad. Para iwas disgrasya sa pagbiyahe ng biniling paputok, narito ang ilang safety tips mula sa Bureau of Fire Protection. Siguruhin hindi direktang tamaan ng sikat ng araw ang inyong binili. Huwag galawin ang packaging para hindi lumitaw ang mitya.
iwasan ang paninigarilyo habang bumibiyahe. At pagdating sa bahay, ilagay ang paputok sa ligtas na lugar. We have to remember, sir, that fireworks and pyrotechnics are simply bombs that we tolerate during the Christmas and the New Year season. So, kaya nito mag-cause ng damage, kaya nito mag-cause ng harm to both lives and properties. So, we have to be very careful sa pag-transport nito. Sa mga gustong makasiguro, meron namang alternatibong pampaingay. Mas ligtas po ito. Binubombahan lang po. Okay na po, mas maigi na po. Ligtas ang kamay mo dyan. Siyempre, di po mapabawas ng daliri dito eh. Pero meron talagang naging tradisyon na ang paggamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Talaga ako every year. Pero nung pandemic, bumibili talaga ako para, sabi nga nila pampaswerte, awa naman ng Diyos. Sinaswerte. Yes, sir. Happy New Year! Happy New Year! At para masiguro, Emil, yung kaligtasan ng mga namimili at yung mga nagtitinda, bukas ay mag-i-inspeksyon at magbibigay paalala dito sa Bocaue, Bulacan ng mga taga Bureau of Fire Protection, lalo na ngayong inaasahan na mas dadami pa yung mga mamimili ngayong weekend at habang papalapit ang pagpapalit ng taon. Balik sa Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Huling Biyernes at huling trabaho sa taong 2024 na para sa marami, kaya dagsana naman ang biyahero sa Naiya. Mahigit 100,000 na ang pasahero roon. At nakatutok live si Oscar Boyda. Oscar. Yes, Vicky, bagamat nagsimula na ang bumiyahe ang ilan natin mga kababayang magbabakasyon ngayong bagong taon, hindi pa naman gaanong siksikan sa ating mga paliparan. Excited much? Sa suot at suot pa lang, di may pagkakaila ng pamilya Madelo ang labis na pananabik para sa kanilang bakasyon ngayong araw sa Macau. Akalain mong bukod sa napakaaga na, pare-pareho pa sila ng suot. Pinagawa po talaga. Sobrang excited po. Macau and China po. First time po sa Macau. Isa pang excited itong si Ate Josie. Nalilipad naman pauwi sa kanilang probinsya sa Dumaguete. Gabi pa ang flight pero alas 7 pa lang ng umaga ay nandito na. Siyempre excited na excited po. Matagal na, lalo na yung mga anak ko, matagal nang hindi nakauwi. Mga 16 years na, kaya sumama sila sa akin. Doon kami mag New Year. At least kahit konti mang handaan, masaya. Pero wala na sigurong mas titindi pa sa excitement ni Clarissa na dumating ng Naiya Terminal 3 kanina pang umaga. Kahit pa ang flight niya pa London, bukas pa. Ayoko nang ma-stress. Kasi nakikita ko lang sa TV yung dami ng tao sa Naiya 3, tapos sa labas pa. So sabi ko, I'll choose na lang a day before ng flight ko para dito na rin ako sa lounge mag-check-in. Kung sa bagay, hanggat maaari nga raw ayon sa tagapagsalita ng Manila International Airport Authority o MIAA, dapat kahit 4 na oras bagong inyong flight, nasa airport na dapat kayo. Makakatulong din kung naasikaso nyo na online ang inyong e-travel, pati travel tax. Less touch point po for pre-departure. Mas smoother po kasi yung daloy ng inyong pagkakay. Hindi po tayong umiikot kung saan-saan sa airport para mag-arrange ng inyong kailangan bayaran pa po. Napakahalaga raw nito, lalo't inaasahan na naman nila ang pagdagsaan ng mga biyahero in time for New Year. Pwede nga raw pumalo ng hanggang sa 159,000 per day ang mga pasahero nila habang papalapit ang bagong taon. Kahapon pa nga lang daw, umabot na ang bilang sa 151,000. Our projections naman po are, it shouldn't be far from each other kasi. So we're talking about maybe an average of 154, 149. Ganun lang po nagalaro yung projections namin. Kanina, di pa naman ganun kadami ang mga pasahero sa Naiya Terminal 3. Sa Naiya Terminal 1 naman, bagamat nagsimula na rin ang pagdagsa ng mga babiyahe, higit pang bilang ng mga pasaherong inaasahan sa mga susunod na araw.
Sa mga sandaling ito, Vicky, ay tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga pasahero dito sa kinaroroonan natin sa NAIA Terminal 1. Bagmat wala pa tayo nakatatanggap na kabuang bilang mula sa MIAA, sinabi na nila una na posible raw umabot ito ng hanggang 159,000 bago sumapit ang bagong taon. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Update naman tayo sa PITX. Alamin natin kung apektado ba ang dating ng bus ng mga sira sa isang highway sa Bicol. Nakatutok live si JP Soriano. JP. Emil, mga kapuso, mag-alas 7 na ng gabi, wala pa rin pong patid yung pagdating ng mga kababayan natin dito sa PITX. Nakaramihan po sa kanila, Emil, ay matagal nang pinlano ang kanilang lakad at doon nga po magsasalubong ng bagong taon sa kanilang mga probinsya. Umaabot na sa 200,000 pasahero ang dumating dito sa PITX sa huling Biyernes ng taon. Ganito na raw halos ang bilang ng pasahero kada araw nitong Kapaskuhan, kaya halos 1.2 milyon na ang dumating sa terminal simula December 20. Pinakamarami ang umuwi pa Batangas, Bicol at Mindoro, pati Visayas. Gaya ni Joy na inabutan naming inaayos ang 3 latang biskwit na pasalubong sa mga anak at magulang sa Samar. Kanino sa mga kahit walang ibang gamit or mga pasalubong na iba kasi mas okay sa kanila yung biskwit. Gaya ng marami nating kababayan, saglit lang ito dahil babalik din si Joy sa Maynila para sa trabaho pagkatapos ng bagong taon. Maiiwang muli ang pamilya sa probinsya, kaya ito lang ang hiling niya sa pagsalubong sa 2025. Simple lang, makasama ko lang po sila ngayong New Year. Buko cake mula Bata Aklan naman ang pasalubong ni Charmaine sa mister na naghihintay sa Talavera, Nueva Ecija. At ang New Year's wish niya. Financially stable and magka-baby na. Magka-baby na, sana. Yun lang naman po, yung hinihiling namin mag-asawa. Dahil halos walang patid ang dating ng mga pasahero at kailangang inspeksyonin ang kanilang gamit, humahaba ang pila sa main entrance ng PITX. Kabilang sa tinitiyak ay walang makalusot na matatalim. Kinumpiska ang ilang itak at kutsilyo. Bawal ang mga nagliliyab gaya ng paputok at pailaw kahit pa yung mga legal. Bukod yan, yung mga masasalang bagay na may masangsang na amoy, please huwag nyo na pundalin. Imagine niyo po kung kayo po'y nasa air-conditioned bus, ilang oras nakakulong kayo dyan. Hindi lang po kayo mahihirapan, pati kapwa nyo po pasahero. Pagpasok sa entrance, may pilang muli para bumili ng tiket. Dahil sa matinding traffic sa ilang pangunahing kalsada sa Camarines Sur, bumagal ang pagbalik ng ilang bus sa PITX para magsakay ng pasahero. Kaya dinagdagan na ang biyahe ng mga bus pa Bicol Region. Sa bus terminal sa Sampaloc, Maynila, dagsa na rin ang mga pasaherong babiyahe sa mga probinsya panorte. Kumpara naman kahapon, mas kaunti na ang bilang ng mga pasahero sa BF City East Metro Transport Terminal sa Marikina. Ganoon din sa EDSA Cubao Bus Terminal na ayon sa aming nakausap ay gabi pa inaasahan ng dagsa na mga pasahero. Samantala, nagsagawa naman ng clearing operations ang MMDA malapit sa PITX at sa mga kalsadang malapit sa mga terminal ng NAIA. Ilang motorista ang natikitan, natow naman ang ilang sasakyan. At Emil, mga kapuso, balik tayo dito sa loob ng PITX kung saan po pagpasok po ng mga pasahero, hindi lang po mga pulis na nagbabantay ang welcome sa kanila. Meron din pong pa-acoustic performance ang ilang artist dito. At ang 1.4 million na pasahero simula December 20 hanggang kahapon, inaasahan daw aabot ng mahigit 3 milyon pasahero pa hanggang January 6 pag nag-uwian naman po ang ating mga kababayan mula sa probinsya patapos nga po ang pag-celebrate ng bagong taon. Kaya asahan na raw po ang pagsikip ng daloy ng trapiko sa mga pantalan ng bus sa mga date na yan. At yan muna ang latest mula rin sa PITX. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Nalipasan na ng Pasko ang sirang highway sa Bicol na pampatagal lalo sa biyahe. Aabutin kaya yan ang bagong taon? Mula sa bayan ng Lupi, nakatutok live si Ian Cruz. Ian.
Emil, matinding kalbaryo pa rin ang dinaranas ng mga motoristang pamaynila at maging itong mga motorista na patungo sa iba't ibang direksyon ng Bicol Region dahil nga sa nasirang bahagi nitong Andaya Highway bunsod ng mga matinding pag-ulan. Sisikapin naman daw ng DPWH dito sa Bicol Region na matapos makumpuni ang nasirang section bago pa sumapit ang 2025. 3 oras! Nakakainis! Dismayado na ang maraming biyaheng Bicol sa sira pa ring bahagi ng Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur. Ang ilang galing Calamba, Laguna kagabi, alas 3 na ng hapon nakatagos. 3 hours. Grabe. Nakakasar. Punta pa kami ng Nabua. Sa direksyon pa Maynila, tukod ng traffic, sabayan pa lang ng sipokot. Ang mga namalengke ng umaga, nasa daan pa rin bandang hapon. Perwisyo ma'am, ay sir kasi yung manok namin wala nang yelo, natutunaw ng yelo. Pati mga naperwisyo pa Bicol bago ang Pasko, inabutan pa rin ng parehong perwisyo pabalik ng Maynila. Wala, no choice ganun talaga. So, gagawin follow the flow na lang. Sa Lunes target maayos ang bahagi ng highway sa barangay Kabutagan na sinira ng bagyong Christine noon pang Oktubre. Nalagyan naman ito ng barikadang bakal pero bumigay bago magpasko. Pinapalitan na ito ng bago. Hindi maitodo ng DPWH ang trabaho dahil kailangang padaanin ang mga biyahero. Tig 30 minutes ang pagpapadaan sa magkabilang direksyon na susundan ng 30 minutes na pag-aayos. Pero minsan may sumisingit kaya tumatagal lalo. Ang hindi dyan maiwasan yung mga nakamotor. Talagang tumisingit talaga yung mga nakamotor dyan, sir. Yan ang problema namin dyan. Opo. Sa bayan ng Libmanan, 3 bahagi ng Maharlika Highway nagbitak sa barangay Bicol dahil sa malakas na pag-ulan sa nakalipas na mga araw. Wala pa umanong 1 taon nang gawin ito. Kasi po mahina po ang pundasyon ang ginawa po nila dito sa aming barangay. Ang iba po dyan, walang gaanong bakal, tapos mahina ang semento. Ang pakaano nila. Saka hindi nila, yung po bagang inano ang... Opo, ang pakagawa nila. Hindi naman siguro, sir, kasi dumadaan naman yan sa quality. May ikuha naman kami, sir. Quality, sir. Dumadaan po yan. May ginagawa dyan na FDT, yung field density test. Bago buhusan po yan. Opo. Sinisisi rin ng ilan ang hindi tapos na drainage kaya pumupunta ang tubig sa kalsada at lumalambot ang lupa. Ayon sa DPWH Bicol, batid din nila ang mga di tapos na drainage tulad sa bandang gilid ng mga poste. Bukod sa sirang kalsada, inaalala rin sa barangay Bicol ang nagbabadyang landslide. Itinuturing na landslide prone itong area na ito sa barangay Bicol dito sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur. Makikita naman po natin na mayroong mahabang bitak dito sa paanan ng bundok at sa paligid nito ay marami pa rin daw na mga bitak na makikita. Kaya naman yung 16 na bahay dito ay delikado na. Kaya ang sinasabi daw ng mga taga-barangay sa kanila, laging lumikas lalo na kapag napakalakas ng ulan. Abandonado na ang ibang bahay gaya ng sa anak ni Susana Buelia na nagkabitak-bitakan sa sahig at dingding dahil sa pagpapalambot ng ulan sa lupa. Yung pong baka posibleng yung lupa doon pumunta na dito, madala na ng tubig. Kasi sabi nung nag-i-inspection po dyan, ay sa ilalim na dumadaan ang tubig. Sa Napolidan Lupi, na malapit na sa boundary ng Camarines Norte, umaaray ang mga may pananim na sinira ng ulan. Kasi nakatanim ito tagilid. Nakatagilid siya. Pero sa amin, ang napuruan talaga saging. Lahat bagsak. Dahil sa ulan? Oo, sa ulan. Kasi lumambot yung lupa. Emil, doon sa mga light vehicles na ayaw nang maipit dito sa Andaya Highway, ang pinapayo ng mga otoridad ay dumiretso na sa Maharlika Highway via Daet, Camarines Norte. So yun muna, Emil, ang latest mula rito sa Camsur. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Kasunod ng Pasko, may bagong sigla sa bentahan sa Divisoria at Binondo. Pampaingay at pampaswerte naman ang dinaragsa. At mula sa Divisoria, nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Vicky, matao, maingay at masikip ang mga daan dito sa Divisoria, pati na rin sa Binondo dahil sa dami ng mga namimili na ng mga pambagong taon.
Sa kanto pa lang ng CM Recto at Soler sa Divisoria, ang crowd estimate na ng pulisya ay 2,000. Nagkalat ang mga mamimili at mga vendor na walang patid ang pagsigaw ng kanilang mga paninda. Tuloy-tuloy rin ang magkahalong tunog ng mga busina at torotot. Nagsisimula ng dumami ang mga namimili dito sa Divisoria sa Maynila at isa sa mga patok sa mga consumer ang mga polka dot na damit na pinaniniwalaang pampaswerte sa bagong taon. Kasi yung pamahiin nila ganun, pag New Year na kailangan may bilog-bilog na po yung damit. Pampaswerte po sa bagong taon. Yung color of the year, lalo po yung brown, tsaka yung lucky color natin is lavender. Ang polka dots talaga ay simbolo yung mauunlad ka sa buhay mo. Inaasahan ng pulisya na lalo pang darami ang mga tao sa Divisoria mula ngayong gabi hanggang gabi ng December 31. Mag-ingat po kayo sa mga mandurukot, salise at mga budol-budol. Iwasan nyo rin po ang mga tao na hindi nyo kakilala na makipag-usap po kayo. At panatiliin nyo po nasa harapan po ninyo ang mga mahalagang gamit tulad ng cellphone, wallet at alahas po. Maging alerto po tayo at huwag maging biktima po. Sa Binondo naman, Lucky Charms ang dinarayo. Sabi ng mga feng shui expert, kasama sa mga pampaswerte para sa 2025 na Year of the Wood Snake, ang Prosperity Basket na may imahe ng ahas. Pero hindi raw sapat na umasa lang sa Lucky Charms. Meron tayong tinatawag na 3 kinds of luck. Pag sinabi mong heaven's luck, syempre napaka-importante yung tiwala pa rin natin sa Diyos, yung ating faith natin, okay, tsaka yung doing good karma. And then meron din tayong tinatawag na feng shui, which is yung earth luck, So medyo yun po yung nagbuboost lang naman ng blessings sa atin. Pero hindi dapat natin kalimutan, meron din tinatawag na man's luck. Ang man's luck, nandun po yung sipag, tiyaga at tsaka diskarte. Nagsisimula na rin maging mabenta ang pinaniniwalaan din pampaswerte ng mga bilog na prutas. Bibili tayo lahat ng magagandang prutas na bilog-bilog para laro tayong lahat ay swertein at financially, emotionally, good health, saka abundance po. Dito sa Divisoria, patuloy na umiikot ang mga pulis at isa sa mga binabantayan nila ay yung illegal firecrackers. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa naman daw silang nakikita. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Pangliban Perez. Sasalubungin ng ilang taga Mindanao ang bagong taon na walang takanan dahil sa sinira ng malakas na ulan at hangin. Katakot-takot din ang mga baha at pagguho ng lupa sa ilang probinsya sa Luzon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bagyo pero halos tangayin ang rumaragas ang baha ang mga lalaking ito sa bayan ng Don Marcelino sa Davao Occidental kagabi. Buwis-buhay nilang sinuong ang hanggang hitang baha para tulong-tulong na buksan ang gate na yan. Ang ilan nilang kapitbahay na trap at hindi agad makalabas dahil sumasalubong sa gate ang malakas na agos ng tubig. Maging ang mga alagang baboy, tulong-tulong na inilikas sa mas mataas na lugar. Thank you, Lord. Dahil pa rin sa walang tigil na ulan, hindi na madaanan ng tulay na ito sa bayan ng Malita matapos mawasak ng malakas na ragasan ng baha. Ang motorsiklong ito pinagtulungan na lang buhatin para makatawid sa kabilang bahagi ng tulay. May mga naitala ring landslide sa ilang kalsada sa Mati City, Davao Oriental. Sa probinsya naman ng Sarangani, nagmistulang ilog ang kalsadang ito sa bayan ng Maitu. Pahirapan sa pagbiyahe ang mga motorista dahil sa bahang kalahati ng gulong ang taas. Ang mga lalaking ito sinubukang sumuong pero itinulak na lang ng kani-kanilang motorsiklo para makatawid. Maging ang mga malalaking truck pahirapan ng pag-usad. Ang malawakang baha inabot hanggang gabi. Kaya ilang rescuer ang tumulong na para maitawid ang mga stranded na residente. Ngayong gabi sa tayo, mao ang sitwasyon diri sa checkpoint. Ganyan din ang sitwasyon sa bayan ng Alabel kung saan ilang sasakyan ang tumirik sa checkpoint na ito. Mistulang ilog kasi ang kalsada dahil sa tumaas na baha. May ilang pasaherong napilitan na lang bumaba at maglakad sa baha. Malungkot na bagong taon naman ang sasalubong sa ilang residente ng Palimbang, Sultan Kudarat.
Winasa kasi ng malakas na hangin at ulan ang ilang bahay doon. Mistulang papel na nilipad ang mga bubong at wasak maging ang mga gamit sa loob ng kani-kanilang bahay. Sa inisyal na tala, 25 pamilya ang apektado. Ayon sa Pag-asa, ang mga pagulang nararanasan sa Mindanao ay dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Hindi rin nakaligtas ang ilang lugar sa Luzon na apektado naman ng hanging amihan. Gaya sa lungsod ng Tuguegarao City sa Cagayan, kung saan isinaranas sa mga motorista ang tulay na ito na halos lamunin na ng umapaw na Pinakanawanan River. Hindi rin madaanan ng ilang tulay at mga kalsada sa bayan ng Bagao kasunod ng muling pagtaas ng baha dahil sa walang tigil na ulan. Inatasan na ng lokal na pamahalaan ng mga residenteng malapit sa ilog at mababang lugar na lumikas. Sa kasiguran ng Aurora, hindi pa rin humuhupa ang bahang dulot ng ilang araw na pag-ulan sa probinsya. Ang tubig pumasok na hanggang sa loob ng mga bahay. Ang mga alagang asong ito inilikas muna sa mas mataas na bahagi. May mga alagang manok din na nasa bubong muna para hindi abuti ng tubig. Nakapagtala rin ng kabi-kabilang landslide sa ilang kalsada sa probinsya ng Quirino pero agad ding nagsagawa ng clearing operations. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Puno ng aral at pagmamahal, hindi lang para sa sarili, kundi pati na rin sa bayan ang last episode ng Pulang Araw. Another Sipangs moment pero masaya at fulfilled ang cast sa pamamaalam sa kanilang mga character. Makichika kay Nelson Canlas. Sa 110 episodes, nakilala natin sa GMA Family Drama Series na Pulang Araw ang sanga-sangang buhay ng mga bidang sina Adelina, Teresita, Hiroshi at Eduardo, pati si Colonel Saito Yuta, na ginampanan ng 5 sa pinakamagagaling na kapuso stars na sina Barbie Fortesa, Sanya Lopez, David Dicauco at Alden Richards with Dennis Trillo. Ang masalimuot na buhay noong panahon ng ikalawang pandaigdigang digmaan, hinaluan ng kwento ng pamilya na mahusay na ginampanan ni Rian Ramos, Epi Quizon, Angelo De Leon, Rochelle Pangilinan, Ashley Ortega, Isay Alvarez at marami pang iba. Binigyang muka sa serye ang mga taong natakot, nagtiis at nag-aklas sa mga nang-aapi. Para sa ating kalayaan. Sa 12 years na pag-aartista ko, parang dun rin yung pinaka-challenging na scenes na mga nagawa ko. And nakaka-proud din. Dahil sa historical reference nito at galing sa pagsasadula, naging ugali na itong panoorin lalong-lalo na ng mga kabataan. Kinilala rin ito at napasama sa proyektong Lunar Codex bilang isa sa mga documented Filipino projects na ipapadala at maa-archive sa buwan. Nahasa man ang kanilang galing, ang labis na ipinagpapasalamat ng mga nagsiganap ay ang paglalahad nila ng pinakamalapit sa tunay na kwento bilang pagpupugay sa mga Pilipinong nabuhay noong World War II. Tikman mo ang ngit-ngit na bayan na hindi pa sasakop at paapigan niyo naman. At ngayong gabi, sabay-sabay nating saksihan ang ganti sa kasamaan ng mga dayuhan. Ang kahihinatnan ng buhay ni Eduardo at Teresita. At kung saan ba mauuwi ang paghihinagpis ni Adelina sa pagkawala ni Hiroshi. Of course, number one, I will miss the people, the production, the script, the storyline, and I'll miss Hiroshi, I'll miss Adelina, diba? But at the same time, I'm also excited for what's next. Tingnan nyo! Ang mukha ng kaaway! Sa pagtatapos ng serye, nag-iiwan ito ng mga tanong. May nananalo ba talaga sa gyera? Lalo na para sa mga ina na hindi na nakitang bumalik ang kanilang anak, Pilipino man o ibang lahi. Kung titignan natin ang mundo natin ngayon, tapos na ba talaga ang digmaan? O patuloy pa rin tayong nakikipaglaban sa bawat isa, sa sarili, at sa mga aral na iniiwan ng Pulang Araw? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa mga kapusong mamamasyal sa huling weekend ng taon o di kay bibiyahe na para umuwi sa probinsya, eto na ang magiging lagay ng panahon.
Tatlong weather system ulit ang nakakaapekto sa bansa. Ang northeast monsoon o amihan na bahagyang humina at umiiral sa northern Luzon, umiiral. Nagbabalik na shear line o salubungan ng mainit at malamig na hangin. At Intertropical Convergence Zone o ITCZ na umiiral sa malaking bahagi ng bansa at nagpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon, pati sa Visayas at Mindanao. Sa datos ng Metro Weather, halos buong weekend maulan sa Northern at Central Luzon, pati sa Mimaropa. May heavy to torrential rain sa Cagayan, Aurora, Isabela. Sa Visayas, Sabado pa lamang ng umaga, may heavy to torrential rains na sa Panay Islands, Negros Provinces at Cebu. Sa hapon hanggang gabi, halos buong Visayas na ang ulanin. Sa hapon din ang ulan sa linggo, kaya huwag kakalimutan ang pagdadala ng payong, lalo na po sa mga taga-Panay. Maulang Sabado rin para sa mga taga-Mindanao, partikular sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Hapon ang ulan sa linggo pero mababawasan naman sa gabi. Iba yung pag-iingat sa mga kapusong ilang araw ng inuulan dahil posible ang baha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero hindi inaalis ang posibilidad ng thunderstorms. Sa Special Weather Outlook ng Pag-asa, hanggang bagong taon, wala silang nakikitang bagyo o sama ng panahon na posibleng mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero maghanda dahil may mga pag-ulan pa rin. Sa bisperas ng bagong taon hanggang sa unang araw ng 2025, posible ang maulap at kalat-kalat na ulan lalo sa Eastern Visayas and Mindanao dahil sa ITCZ. Shear line ang makakaapekto sa Cagayan at Batanes, hindi rin nila alis ang tsansa ng thunderstorms sa natitirang bahagi ng bansa. Posible pa po yung magbago kaya mantabay lagi sa updates para siguradong ligtas habang naka-holiday mode. Kung ang ilang tao nga naiingayan na sa paputok, paano pa ang ilang hayop na 4 na beses na mas sensitibo ang pandinig? Higit pa riyan ang epekto sa kanila, kaya may panawagan ang ilang animal lovers. Nakatutok si Von Aquino. Upang ipakita ang pagtutol at panawagang huwag nang magpaputok sa pagsalubong sa bagong taon, nagparada ang Philippine Animal Welfare Society, Eco Waste Coalition, fur parents, fur babies at volunteers. Ayon sa isang environmental specialist, ang iba't ibang kulay ng fireworks ay dahil sa mga kemikal at heavy metals na may masamang epekto sa kalusugan ng tao at sa kalikasan. Yung green, blue, purple, it includes cadmium, which is also an irritant but in the long term can cause cancer, liver, and kidney problems. And ito pong perchlorate na to, it's a persistent organic pollutant. Ibig sabihin po, even after the smokes have dissipated, these perchlorates can stay in the environment even for years. Ayon sa isang veterinarian, ang malalakas na tunog ng paputok maaaring magdulot ng psychological stress halimbawa sa mga aso at pusa na may pandinig na 4 na beses ang sensitivity kumpara sa tao. Pwedeng mag-cause ng hearing damage talaga. Okay kung bumalik pero may mga cases talaga na nasisira na yung kanilang pangdinig po. Ang stress sa mga hayop maaari rin daw magdulot ng sakit sa kanila. Common sa mga aso natin ang may blood parasite. Naghihintay lang yan na ma-stress ang aso para umatake sa katawan ng dogs. No? Second is viral infection. Like mga flu-like viruses, once na-stress ang aso natin, talagang nagiging opportunistic yan. Ang mga aso maaari rin daw mamatay kapag nalanghap nila ang usok mula sa mga paputok. Ipasok ninyo ang inyong alagang aso sa loob ng bahay. Ito ang humane way na pwede nyong i-offer sa inyong pet. Pwede rin silang ilagay sa loob ng sasakyan para mabawasan ang naririnig nilang ingay basta't may kasama. Maaari rin silang lagyan ng anxiety wrap na magsisilbing pangyakap sa kanila. So I'm using an elastic band. So it has to go across the chest. There. And then it has to go around. It has to be tight to produce the effect that you want. But it shouldn't be too tight that the dog can pull. Kapag natatakot ang fur babies o nanginginig sa oras ng putukan, bigyan sila ng comfort sa pamamagitan ng pagyakap at paghimas para mapakalma sila. Pwede rin silang bigyan ng laruan o treats para malibang. Dati, ang tanging alam ko lang kapag New Year, itatago natin sa mga banyo yung mga aso. Pero ngayon marami ako natutunan. Na-stress na nagbabamit siya, yung nanginginig. Yung nervyos, yun ang nakaka... Yung na-experience ni Sasha dati? Oo, so dapat talaga you make it
talaga, kailangan i-care mo. Kasi kundi, baka magkasakit. Tulad ng mga tao, ang mga hayop may pakiramdam din. Kaya naman ang tamang pangangalaga sa kanila, huwag daw sanang kalimutan sa gitna ng kasiyahan sa pagsalubong sa bagong taon. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Magbabagong taon na walang naisalbang gamit ang ilang pamilyang nasunugan sa Maynila at Ilocos Norte. Sa Pangasinan naman, isang senior citizen ang nasawi matapos malapnos. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mag-aalas 10 kagabi nang sumiklab ang apoy sa Barangay 103, Tondo, Maynila. Ang lakas mga tol! Sa isang punto nag-spark ang nasusunog ng mga kable ng kuryente. Kaya agad nagpulasan ang mga residente. Apat na bahay ang nilamon ng apoy na tumagal ng 1 oras at umabot sa second alarm. Nabilang sa mga nasunugan si Rolando na nanlulumo sa nangyari ilang araw bago magpalit ng taon. Galing daw siya sa Christmas party nang malamang nasusunog na pala ang kanilang bahay. Nakita mo, wala ka ng bahay. Wala ka na masisilungan pag umulan. Alos lahat, wala na eh. Lahat ng mga napundar kong gamit, wala na, ubus na. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 12 pamilya ang apektado ng sunog. Walang naitalang nasugatan o nasawi, pero tinatayang nasa 300,000 pesos ang halaga ng pinsala. Dikit-dikit po yung bahay at made of light materials po. That's why po ganun po kalakas ang apoy. Nang maapulang sunog, tumambad sa mga residente roon ang mga nakalaylay at nahulog ng mga kable ng kuryente. May kinakalikot at bigla sumabog. O di nawalan kami ng kuryente. Ibig sabihin, nakakabit yung kinakabitan nila. Yung wire namin na kinabit dito. Nataranta na kami. Pinutol ko na yung wire nila nakakabit din sa amin. Kasi baka gumapang. Bigla na lang namatay ang kuryente namin. Ibig sabihin, sa amin nakatap. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng apoy. Pero posibleng may kinalaman daw ito sa problema sa electrical wiring. Nawalan din ng tirahan sa mismong araw ng Pasko ang 70 anyos na lola sa Bana, Ilocos Norte. Kabilang sa mga naabo, ipon niyang pera at sako-sakong palay. Walang naisalbang lola na kasama noon ang kanyang 10 taong gulang na apo. Hinala ng BFP, problema sa linya ng kuryente ang sanhi ng sunog. Upos ng sigarilyo o posporo naman ang tinitingnan dahilan ng sunog sa mga Tarem, Pangasinan na ikanasawi ng 79 anyos sa babae. Nagawa pa umanong makalabas ang biktima mula sa nasusunog niyang bahay. Subalit makalipas ang ilang minuto, binawian din ang buhay na nagtamo ng matitinding lapnos sa katawan. Para naman maiwasan na ang mga insidente ng sunog lalo't nalalapit na ang mga selebrasyon para sa bagong taon. Nag-ikot sa Maynila ang BFP Manila kasama ang fire volunteers para magpaalala sa mga residente na mag-ingat sa paggamit ng paputok para sa ligtas sa salubong 2025. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mainit na pinag-uusapan ngayon ng Metro Manila Film Festival entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Green Bones. Maliban sa husay ng mga gumanap, marami rin ang napaiyak at nakabag sa kwento nito. Pero paano nga ba nagiging berde ang buto ng tao at ano ang sinisimbolo nito? Base sa paniniwala ng ilan. Kuya Kim, ano na? Sa dinami-dami ng gamit sa tahanan ni Jessica sa Caloocan, ito ang kanyang pinaka-iniingat-ingatan. Ang turing niya rito, kayamanan. Pero hindi ito alahas o anumang mamahaling kagamitan, kundi mga piraso ng buto ng yumao niyang ama na si Janice, na imbis na puti, kulay berde. Ang tawag dito, green bone. Nagulat po talaga kami. Hindi po namin alam paano nagkaroon ng green si Papa, ganun. Ang ama, isa raw magiting na sundalo. Lahat parang pinasok ni Papa para masustentuhan po yung pangangailangan po namin. Pero taong 2019, pumanaw ito dahil sa sakit sa bato. Nang i-cremate ang mga labi nito, dito na raw nila nadiskubre ang ilang piraso ng buto ni Janice, kulay berde. At dahil rare o bibihira daw ito, kinip talaga namin siya sa drawer na lang po. Pero ano nga ba ang ibig sabihin kung ang labi ng isang yumao nakitaan ng berdeng buto? Kuya Kim, ano na? Ayon sa paniniwala, kung may mahanap na green bone sa labi ng isang yumao, ibig sabihin nito, mabuti siyang tao. Ang mga naulila ni Janice, hindi na raw nagulat dito. Nung nabubuhay pa kasi si Janice, hulog ng langit daw siya sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Naalala ko po,
kahit ano pong pwedeng mabigay ni Papa, talagang ibibigay niya po. Hanggat kaya niyang tumutulong po siya. Ang paniniwalang ito tungkol sa Green Bones ang siya ring tema ng pinag-uusapan ngayong pelikula ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Natampok sa 50th Metro Manila Film Festival, ang Green Bones, na pinagbibidahan ni Kapuso actors Dennis Trillo at Ruru Madrid. Samantala, dahil may paniniwala na rin na ang mga Green Bones may dalang swerte, ganun na lang daw kung ingatan ni Jessica ang mga iniwan sa kanila ng ama. Dala-dala na namin siya. May taong dumating sa amin na nakakatulong talaga siya sa amin. Pero kung sa punto de vista naman ng science sa pag-uusapan, may iba't ibang dahilan kung bakit nagiging berde ang bahagi ng isang buto ng tao. Ang matagal na pagkadikit ng buto sa mga bagay na gawa sa copper, tulad ng mga ornaments at accessories, ay maaari din magdulot ng ganitong kulay, o di kaya dahil sa contact sa tetracycline o chromium oxide sa component naman ng antibiotics. Yung pagtitake mo nito, pwede ka kasi magkaroon ng discoloration ng kanyang teeth, yung kanyang bone, no? May mga environmental factors. Basta na-expose siya sa mga ibang elements like mga metals gaya ng mga copper or kaya mga bronze, no? Pwede talaga itong magkaroon din ng mga green bones. Ang mga green bone ni Janice, magsisilbing paalala na kahit nalubisan na siya, mananatiling buhay ang kabutihan sa puso ng kanyang mga naudila. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Mas manigo ang bagong taon ng mga kasambahay sa Metro Manila at Northern Mindanao dahil sa iniutos na dagdag sahod. Kung magkano, alamin sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa pagkukusa ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board ng Metro Manila at Northern Mindanao, magkakaroon ng dagdag sahod ang mga kasambahay sa mga rehiyon nila. Sa Metro Manila, 7,000 pesos na kada buwan ang minimum wage ng kasambahay mula sa kasalukuyang 6,500. Epektibo ito sa January 4. Sa Northern Mindanao naman, mula sa dating 5,000, magiging 6,000 na ang minimum wage ng kasambahay simula January 12. Sa pahayag ng Department of Labor kahapon, hinikayat nito ang iba pang Regional Wage Board na pakiramdaman ang impact ng ekonomiya sa mga manggagawa para hindi napapag-iwanan ang sahod. May komento dyan si Arlene Royales na 6 na taon nang namamasukan sa Quezon City at may 2 anak na pinag-aaral sa Zamboanga. Kahit daw gawing 7,000 ang sahod ng kasambahay, maiiwan pa rin sila ng bilihin. Mahal na rin ngayon eh. Mahal na, hindi na katulad nung dati. Ang 100, makakabili ka na ng 1 kilong bigas, may ulam na. Ngayon hindi na umaabot ng pang isang araw gastusin yung 100. Mabuti na lang napunta si Arlene sa pamilyang sobra sa minimum wage ang pasahod na 10,000 pesos. Bukod pa ang kontribusyon niya sa SSS at PhilHealth na amo niya rin ang nagbabayad. Mataas na rin, nagpasalamat na rin ako kay Sir, tinaasan niya yung sahod ko. At least kahit papano, nakakaraos din ako para sa mga anak ko. Magpasalamat na rin ako kasi mabait naman sila. Kaya tumagal ako dito eh. 9 na taon namang kasambahay si Malu Boribor sa Metro Manila. Kaya alam niya kung gaano kahirap itawid ang sweldong 6,500. Kulang pa rin po yun kasi yung upa ng bahay, tubig, ilaw, parang gano'n. Siguro mga 10K, mga gano'n. Sapat na po siguro. Mas mahirap pa sa katulad ni Malu na on-call kasambahay dahil kumikita lang siya ng 5,000 sa madalang na tawag ng mga nagpapalinis. Kaya matagal na siyang walang hulog sa SSS at PhilHealth. Dalaga pa pero wala pang hindi pa nahuhulugan. Kung baga salip na ipanghulog, ipangbili na lang ng pangangailangan. Marami sa kwento ng mga kasambahay sa Metro Manila ay tumakas lang sa higit na mas mahirap na buhay sa probinsya. Tumutulong po ako sa tatay ko, sa magulang ko. Mag-aani ng palay, ganun. Tatanim ng palay. Hindi po sapat. Kami magkakapatid, 6. Ako yung panganay. Ang dream ko talaga, pag may pera na ako, magbubukas na ako ng kahit maliit na kalenderya sa Zamboanga. Palaging binibigyan diin ng dole sa mga amo ng kasambahay na sundin ang batas sa SSS at PhilHealth.
Ang SSS membership ay magbibigay sa mga kasambahay ng social pension, sickness, maternity at death and funeral benefits. Habang ang PhilHealth ay sisiguro ng hospitalization, outpatient, surgical at maternity benefits. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. 5 days to go before we officially say goodbye to 2024. At bilang pasasalamat sa nagdaang taon, sabay-sabay nating sasalubungin ang 2025 ng buong puso. Ang mga dapat abangan sa Kapuso Countdown to 2025, isa sa puso, ichuchika ni Aubrey Carampel. This is 3, 2, 1! Isa na namang grand celebration para sa pagsalubong sa bagong taon ang matutunghayan sa Kapuso Countdown to 2025, isa sa puso sa SM Mall of Asia. Ang program, hosted by Kapuso Prime action hero Ruru Madrid, na bibida sa Lolong Season 2 na mapapanood na sa 2025. Bago syempre ang bonggang fireworks display to usher in the new year, may pasabog performances din sa pangunguna ni Asia's Limitless star Julian San Jose, River Cruz, Bianca Umali, Christian Bautista, Ay de las Alas, Sanya Lopez, Isabel Ortega at Kailin Alcantara. Nariyan din ang new generation of Sangres na sina Angel Guardian, Faith Da Silva at Kelvin Miranda, with prinsesa ng City Jail stars Sofia Pablo at Allen Ansay. May song numbers din from Kapuso singers. P-pop groups Kaya and 1621 BC. May special production number din ang P-pop Kings SB19. We can wait to see all of you there for our last performance in 2024. Para sa mga pupunta at makiki-New Year's Eve party, gates will open at 6 p.m. at paalala lang po na sumunod sa security guidelines. Bawal pumasok sa venue ang mga nasa impluwensya ng alkohol o droga, mga batang mababa sa 3 feet ang taas. Marami ring bawal ipasok tulad ng mga armas, gadgets, tulad ng professional cameras, drones at selfie sticks. Bawal din ang pagkaing binili sa labas ng venue, mga vape at pets. Bukod sa GMA 7, mapapanood din ang Kapuso Countdown to 2025 sa GMA Pinoy TV at via live streaming sa GMA Network YouTube page and other online platforms. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At ngayong gabi na, magkakalaman kung sino ang mga nagwagi sa mga pelikulang tampok sa 50th Metro Manila Film Festival. Live mula sa red carpet ng MMFF Gabi ng Parangal, makichika tayo kay Nelson Canlas. Nelson! Live tayo ngayon dito sa entrance ng Soler Ballroom at sa loob nito ay unti-unti nang dumarami ang mga guests ng Metro Manila Film Festival 50th Edition Gabi ng Parangal. Dito inaasahang lalakad ang mga bida ng 10 kalahok na pelikula ngayong taon, kabilang na sina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Ang mga bida ng GMA Pictures and GMA Public Affairs entry ngayong taon na Green Bones. And speaking of Green Bones, naging emosyonal ang mga Kapuso stars na nanood kagabi ng block screening ng pelikula sa pangunguna ni Asia's multimedia star Alden Richards. Para sa kanilang mga reviews ng Green Bones, panoorin natin ito. Teary-eyed ang mga Kapuso at Sparkle stars nang matapos ang block screening ng Green Bones. Kabilang sa mga nanood, sina Pulang Araw stars, Alden Richards, Sanya Lopez at Barbie Portesa. Ang sakit-sakit, ang hirap mag-move on. Kanina pa ako pigil ng pag-iyak doon sa loob ng sinehan. Pero grabe, ang huhusay ng lahat. Hangang-hanga naman si Barbie sa produksyon ng pelikula. Ang galing, napakahusay ng pagganap ng ating dalawang bida, si Ruru Madrid at syempre si Dennis. Mahusay, pero ibang klase pa rin talaga ang storytelling and direction ni Direk Zig Dulay. Isang timeless masterpiece na itinuturing ni Alden ang Green Bones. Ang ganda lang ng mensahe ng pelikula. Very timely siya with the holidays right now. Pinaalala nito sa akin na yung pagiging mabuting tao will leave a mark on the people that you meet along the way.
Present syempre ang mga pangunahing bida ng pelikula na sina Dennis Trillo at Ruro Madrid. Pati si GMA Network Incorporated Senior Vice President at GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez. Huge congratulations also to the cast, most especially kay Kuya Dennis at si Ruro. I was so surprised, I was so amazed on how they delivered the roles. Iyan, nandito pa rin tayo sa gabi ng parangal ng Metro Manila Film Festival 2024 at marami-rami na rin ang stars na dumating dito. Nakita na rin natin kanina ang Team Green Bones. Ang pinakamalaking tanong na lang ngayon. Ngayong gabi ay sino-sino ba ang papalarin at mag-uuwi ng mga tropeyo? Balik sa iyo, Iya. Maraming salamat, Nelson Canlas. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Vicky Emil. Thanks, Iya! Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong huling Biyernes ng 2024. Mga kapuso, 5 days na lang, 2025 na. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.